Good morning mga idol, si Mekaniko Pole at para sa video na to, magre-review po tayo ng isang dashcam. Ito po ang 70 A200 mga idol, kaya ako naghanap kayo ng mas mura na dashcam. Pero may mga features na katulad ng mga high-end na dashcam. Ako mga idol, baka ito na ang hinahanap ninyo. Tara, ipakita ko sa inyo. Sa panahon ngayon mga idol, napaka-importanting mag-invest sa isang dashcam para sa mga katulad nito mga hindi inaasahang aksidente mga idol. Mahalaga makapagtago tayo ng mga ebidensya dahil kung wala, malamang tayo pa ang masisi kahit hindi naman tayo may kasalanan. Kaya kung naghahanap ka ng mas murang solusyon para sa dashcam, panoorin mo tong video na to. At ngayon naman mga idol, talakayin natin yung mga features na meron itong A270 my dashcam mga idol. Kasi itong ating A200 ay may mga features din na katulad din ng mga high-end na camera. Katulad nito mga idol, ito pong ating A200 ay capable mag-record ng Full HD o 1080p. Both harap at likod na camera mga idol. At bukod doon, syempre, dinagdagan niya ng HDR capability at 60 frames per second na frame rate ng kanyang video. So, ibig sabihin mga idol, kahit i-slow mo ninyo, ay mas smooth pa rin yung mga footage niya. At syempre, yung dinevelop ng 70mi na algorithm para mas mapalinaw nila lahat ng footage ninyo ay nandyan pa rin katulad ng My Color Vivid Plus. Yun po yung algorithm na kahit na matindi ang exposure ng araw, napapapantay-pantay niya pa rin. Kahit against the light, mapapapantay-pantay niya pa rin yung liwanag ng mga footage para kahit na maliwanag masyado, hindi magbablur yung mga light ng plate numbers, yan, ganyan, malinaw pa rin. At syempre sa gabi naman, yung night owl vision mga idol, yan, dinevelop din ng 70mi na algorithm para naman kahit gabi na o madilim yung panahon, malinaw pa rin yung mga footage niya at kitang-kita nyo pa rin yung mga plaka ng mga sasakyan sa paligid ninyo. Ganun po kagaling yung camera na to. Dahil ang mga sensors na ginamit sa kanya ay ganun din ang mga ginagamit na sensors sa mga mas mahal na dashcam. Katulad nito mga idol, dual recording, harap-likod, sabayan po yan, parking surveillance, meron pa rin po, pero syempre kailangan nyo pa rin i-purchase yung ating hardware kit, no, na mabibili ng hiwalay. So kailangan nyo bilhin yun, i-hardware nyo sa sasakyan para gumana siya 24 hours recording at gagana na yung parking surveillance. Katulad ng mga collision detection, gagana na yon, and yung kanyang time-lapse video para 24 hours na i-record niya lahat ng video. At syempre naman, yung hardware kit natin yun ay may capability rin para hindi malobat inyong sasakyan. Katulad yung mga 11.8 volts yan, titigil yan para maprotektahan naman yung battery ng inyong sasakyan. At syempre, yung app control na madadownload nyo sa Play Store, App Store, yan, mga yan, ay nandyan pa rin. Syempre, gagamitin nyo yun para naman ma-download lahat ng footage at pwede rin kayong gumawa ng mga settings gamit ang inyong cellphone. Yun. Pero katulad nga na sinabi ko, kahit hindi nyo nagamitin yung apps na yon, pwede nyo namang kontrolin yung inyong dashcam dahil nga meron naman siya mga buttons doon. Para doon nyo nalang tignan, doon nyo nalang i-settings, pwede rin. Uubra pa rin siya. At para naman sa mga sample footage natin mga idol, ito po, ipapakita ko sa inyo. Yan po, yung footage na yan ay yung kanyang front camera. Yan, ganyan po kalinaw ang kanyang front camera. 1080p Full HD po yan. No? And capable nga siya ng 30 fps or 60 fps, depende sa settings mo. Yan. Parehas po yan, pati yung kanyang likod ay 1080p rin, Full HD. At ito naman po yung likod na footage, yan, makikita ninyo. Ganyan din po siya. No? Katulad na sinabi ko, yung harap niya, hindi po pwedeng i-twist pupunta sa loob para ma-videoan yung loob. Pero, babawi po yan dun sa kanyang rear camera. Sa rear camera po, pwede nyong pihitin yung camera para tumutok naman sa loob. No? Ganun po siya. Yan. So, yan po ang kanyang mga video. Yan, makikita nyo. May compare nyo. At syempre, maglalagay din ako dyan ng sample ng voice recording. Ito po yun. Testing audio. Audio testing. 1, 2, 3. Yan, normal voice lang ang ginagamit ko. So, maririnig ninyo kung malinaw yung ating audio recording. So, sa isang dashcam kasi, mahalaga rin yung mga audio recordings. Lalo na kapag may kausap kayo, like enforcer, mga tao, di ba, sa paligid nyo, yan. And rubber strips, syempre, rinig na rinig yan. Yan. So, audio recording, no? Dapat sa isang dashcam maganda malinis yung audio recording.
At ito naman mga idol, inside the box, no? Ito yung kanyang main camera, yung power supply. Ito naman yung rear camera. Ito yung mounting ng main camera. Ito naman yung pangkabit kapag kailangan nyo isiksik yung mga wiring niya. Ito naman yung mga cables niya. So ito yung power sa power supply. At ito naman yung papunta sa inyong rear camera. And meron na rin siyang manual. At iyon lahat ng nasa loob ng box mga idol. Kaya wala ka nang hanapin, i-install mo na lang. Kompleto na po yan. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa camera to, sa dashcam na to mga idol talaga, is napaka-straightforward. Kahit hindi mo na siya gamitan ng app, pwede mo gawin lahat ng mga settings, lahat ng pag-view ng mga footage niya, ganun kabilis. No, katulad nito, yan no. Lahat ng settings niya nandito na, kompleto na yan no. Pipindutin mo na lang. So hindi siya touchscreen no, makikita mo kasi may mga icons dito, hindi siya tinatouch. Pero yung mga icons na yan ay nagre-represent ng mga buttons niya dito. So katulad niyan, mga settings nga, pwede mo lang gawin. And then kung gusto mo tumingin ng mga footage, yan o. Pwede mong iganyan, all videos, yan. Tapos puntahan mo yung footage na hinahanap mo, pwede na kagad. Yan o, katulad yan. Tapos pwede mo na siya i-play dyan. Yan o, katulad yan o, nagpe-play na. So lahat ng kailangan mong gawin, nandito na. No, magagawa mo na lahat. So katulad nito, yeah, pwede mong i-view yung rear. No, kunyari reverse ka, pwedeng yung ganyan. Yun. So yun yung nagustuhan ko sa kanya. Para sa mga idol natin na ayaw na mga masyadong komplikasyon, hindi yung mga komplikadong pag-operate, no? Kahit wala na yung apps, dito mo lang banatan, okay na. And syempre, meron pa rin yan apps para kung gusto mong i-download yung mga footage niya, pwede pa rin yun, no? So yun, pero napaka-straightforward. Kahit dito lang, okay na. Solve ka na. No, hindi mo naman lagi i-view yung mga laman yan eh. At para sa installation naman mga idol, nako, napakadali, kayang-kaya nyo i-DIY. Idikit nyo lang yung electrostatic film, idikit nyo yung camera mount, idikit nyo yung camera, tapos ganun din ang gagawin nyo sa likod, igapag nyo yung mga kable, isaksak nyo yung charger o yung power supply nya, and then ilagay nyo yung SD card. At yun mga idol, magagamit nyo na kagad yung dashcam nyo. Hindi nyo na kailangan magbayad pa sa mga professional para ikabit yan. Nako, i-DIY nyo lang at magagamit nyo na kagad ang inyong bagong dashcam. Okay, so mga idol, no, kung papansinin nyo, pagka in-install nyo siya, maganda, i-install nyo siya sa likod ng inyong rear view mirror. Yan, no, katulad na sa akin, para hindi ako nagagambala sa pagdadrive. No, pero maganda rin na may access kayo. Yung kanya kasi LCD, yan ay dapat nakikita nyo pa rin para pagka nag-review kayo. No? Ngayon, kung tatanungin nyo ko, itong part na to, idol, na ipapakita ba yung loob ng sasakyan? Hindi po. Yan, hanggang ganyan lang siya. Pakita natin, no? Yan, katulad nito, dito sa likod niya, mga idol, is ganyan lang. Up, yan, sa ganyan na. And down, no? And up, pa ganyan. Yun, sa ganyan na yun. So, lumalabas mga idol is pang-align lang siya nito. Yan, katulad yan, di ba? Yan yung mismong viewfinder natin, yan, oo. Para pagka nilagay mo na, so sa angle, no? Yun lang ang magagawa niya, yan, ganyan lang. Pang-align lang siya talaga. Yan. Okay, so pagdating naman dito sa ating rear view camera, yun ang pwedeng makakuha ng loob kasi pwede mo siyang pihitin 360 degrees. Sige, pakipihit mo, o yan o. Yan o, di ba? Pwede mo siyang itutok sa loob kung gusto mo. Yan. Yan, diyan naman siya bumawi. Yan, tas balik mo. Op, yan. O, di ba? Napipihit siya ng ganung kalayo. Okay. Op. Okay. At ngayon mga idol, kung gusto niyo pong i-download lahat ng mga footage na nasa dashcam, wala po kayong kailangang gawin kundi i-download yung 70My app sa Google Play Store at sa App Store. Pwede niyo po yan i-download. Ngayon mga idol, pag na-download nyo na, sundin nyo lang po yung mga instruction doon. Dapat po i-connect kayo sa Wi-Fi ng ating dashcam. Ngayon mga idol, ito yung laging itinatanong sa akin. Para saan ba yung Wi-Fi ng ating dashcam? Hindi po iyon para sa internet. Hindi po yung kumakain ng data ng internet. Ang kailangan lang po is naka-on yung ating hotspot sa may kanyang dashcam para lang mag-connect yung ating cellphone. Dahil po yung dashcam at yung cellphone po natin, yun po yung link nila para magkuhaan ng mga information o yung mga data niya para ma-download niya. So doon po siya dumadaan kaysa maging wired transfer. Ang ginagawa niya po is via Wi-Fi po sila nagtatransfer. Yun lang po ang trabaho ng Wi-Fi, kaya siya may Wi-Fi. Ngayon mga idol, bakit mahalagang i-download natin, lalo na kung meron kayong mahalagang footage na nakuhanan? Mahalaga pong i-download natin agad. Dahil mga idol, dahil tuloy-tuloy ang recording ng ating dashcam, hanggat umaandar tayo o nakasusi yung ating sasakyan, tuloy-tuloy po yan. Ngayon mga idol, ang problema dyan, dahil alam naman natin, lalo na kung maliit ang inyong memory card,
ang dashcam po natin ay tuloy-tuloy na nagre-record at buburahin niya yung mga lumang footage para tuloy-tuloy pa rin siya mag-record. Kasi nga mga idol, yung dashcam natin ay nakadesign yan na hindi huminto pagkapuno na ang ating SD card. Kaya ang gagawin niya nga is buburahin niya na lang yung luma para patungan ng panibagong footage. Ganun niya mga idol. Pagdating naman sa mga pros and cons, mga idol, mga nakikita ko sa kanya, depende na yan sa gumagamit. Kung medyo maarte kayo sa dashcam, talagang piliin natin yung mga mas mahal. Pero kung hindi naman kayo maarte sa dashcam, okay na okay to dahil mas mura. No? At lahat naman ng mga basic na pangangailangan ninyo ay nandito na. At para sa price range naman mga idol, napakamura na itong ating 70mm A200 dahil for less than 5K, meron ka ng branded dashcam na may dual camera, may monitor, at capable din ng 128GB na SD card, may night owl vision at parking monitor pa. Kaya nako, napakasulit na ito mga idol. Solid na yung mga features at tamang-tama pa sa presyo niya mga idol. At para naman bumili na itong ating 70mm A200 dashcam mga idol, ilalagay ko yung link dyan sa description at sa pinned comment natin. At i-click nyo lang yun para mabili itong ating 70mm A200 dual dashcam, harap at likod po, capable po yan mag-record. At yun lang po muna mga idol, abangan nyo po uli yung ating mga susunod pang video at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at i-like yung ating video na to. At yun lang po muna mga idol, maraming salamat po.